kapangyarihan. Okay lang po na minsan ating pong ginagamit ng Panginoon para alkansya. Alam niyo ba alkansya? Nag-aalkansya ako. Nang bata ako, nag-aalkansya ako at meron pang yung lalagyan ng pulbos, lalagyan ng gitla, lalagyan mo yun ng pera. Alam niyo po, pag ako po'y wala na pong pera, maaalala ko yung aking Alkansya. Pero habang may pera pa ako na madudukot, yung alkansya, hindi ko naaalala. Pero pag dukot ko na wala na yung aking pera, maaalala ko yung aking. Sa totoo lang po, wala pong plastikan. Naranasan po ito. Na kung saan maaalala ko siya dahil wala na ako. Uy, si Jesus pala. Yes, totoo yun. Nandiyan si Jesus. Pero hindi po ba sa damdamin naman ang nilalapitan mo? Ano kaya ang pakiramdam na ikaw ang never mind. No, ano kaya ang pakiramdam ng gano'n? Kaya ang tawag ko po niya, binigyan ko yan na ang Christian. Nang kanilang pong pagkakilala kay Kristo hanggang they follow Jesus up to here dahil nangangamusog. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa mga Bible study na kung saan ay talagang umaapaw ang pagkain. Praise God. Amen. Pero above all things, ito nga po sa yung Bible study na sabi ko, maski walang ihanda, maski rin wala, ang mahalaga sa atin ay alam natin kung bakit tayo pupunta sa isang gawain at hindi dahil sa pagkain. Amen. 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 Huwag tayo lumayo kapag tayo ay anibersaryo. Talaga na. Walang buknat yan. Magdatuloy pa tayo ng silya sa tabi. Bakit po? Nakalatag sa baba ang gandang mesa. Amen? Pero tayo po, iba na po tayo ngayon. Amen? Itong level na ito, hindi na ako ganyan. Okay, thank you Lord. Hallelujah. Patuloy po natin. Sabi na tayo in verse 27, do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you. Hallelujah. Which the Son of Man will give you. Sabi ng Panginoon, huwag niyong pagsumakitan ang mga bagay o mga pagkain na mabubulok lamang. Kailangan po tayong kumain para mabuhay. Yes. Pero sabi ng ating Panginoon, ang inyong pagsumakitan ay ang pagkain at tinapay na kung saan ang inyong nakain ay nagbibigay buhay. At ito'y sinabi ng ating Panginoon sa mga talatang mga sumunod na sinabi niya sa verse 35, and Jesus said to them, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Hallelujah. Sinasabi ng ating Panginoon na siya ang tagapagbigay ng buhay. Kung nakikita lamang ng mga tao na humahanap sa Kanya, that Jesus is more than enough bread. Si Jesus, hindi lamang siya laman tiyan. Hindi lamang siya sa mga bagay na makukuha mo sa Kanya. Higit siya sa mga bagay na yan. Ang mga bagay na yan na meron ka ay patikim lamang kung sino siya sa buhay mo. Yes. Sabi, I am the bread of life. I am the giver of life. Ako ang nagbibigay ng buhay. Si Kristo po yun. Sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. He who comes to me, in verse 35, he who comes to me shall never hungry. And he who believes in me shall never
ang manampalataya sa akin, hindi na siya mauuhaw. Praise God. Hallelujah. Mga minamahal, mga kapatid, mga kaibigan, huwag po mga bagay na ating nakukuha ang maging motibasyon ng ating paglapit sa ating Panginoon. Yes, ang ating Diyos ay Diyos ng pagpapala. Wala pong duda dyan. Yan po ang damdamin ng ating Ama na tayong lahat ay magkaroon at ay kanyang pagpalain. Ang yan ang laman ng kanyang puso, yan ang laman ng kanyang kaisipan para sa kanyang mga anak. Pero let me remind you na hindi lamang po yun ang ating Panginoon. He is more than that. Huwag kang tumigil sa blessing. Huwag kang tumigil sa blessing mo lamang na meron ka na. He is more than that. I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang magsusustain ng buhay mo. Ang lahat ng bagay ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Amen. Ang lahat ay mawawala. Ngunit si Kristo, ang kanyang mga salita, sa iyong pagkakilala sa Kanya, sinasabi ko sa iyo, hindi mo mawawala magpakailanpaman. I am the bread of life. Si Kristo ang tinapay ng buhay. Si Kristo ang sustainer ng ating buhay spiritual. Wala na pong iba. Hindi tayo kaya i-sustain ng mga bagay na kapaligid sa atin o mga bagay na meron tayo. Hindi ka kaya i-sustain yan ang iyong espiritu. Only Jesus can sustain your spiritual life. Amen. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us jump to my verse 41. The Jews then complained about him. Okay, pagkatapos po nun, ano po ang ginawa ng mga Hudyo, ng mga nagkinig sa kanya, ng mga humanap sa kanya, nagsimula na sila mag-reklamo. Okay, nagreklamo, sabi mo dyan, di ba? The Jews then complained about him because he said, I am the bread which came down from heaven. Sila yung nagreklamo ng tayo muna. Pag sasabihin siya ang tinapay na mula sa langit, hindi ko siya. Tingnan po natin po yung kanilang pag-iisip. Paano naging pangyayari yan na siya ang tinapay na galing sa langit eh? Tiga dito yan. Nagsimula na po sila mag-complain na tumangal. At ang ginawa ng ating Panginoon ay kanyang pong tinaas ang antas ng kanilang pong diskusyon. Na kanyang sabihin, I am the bread of life. Kanyang pong tinaas ang kanilang pong usapan na naging mind-boggling na hindi lamang sa mga taong sumusunod sa Kanya at maging sa Kanyang mga disipulo. Sundan niyo po ako doon sa may verse 48. Ano pong sinabi niya? Una'y inangkin niya na siya tinapay ng buhay. Pagdating sa verse 48, the word, sinabi niya, I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and are dead. This is the bread which came down from heaven, but one may eat of it may not die. I am the living bread which came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I shall give is my flesh, which I shall give for the life of the world. The Jews therefore quarreled among themselves, saying, how can this man give us his flesh to eat? Then Jesus said to them, most assuredly, I say to you, ano na naman, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you. Whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up at the last day. Ano bang ginawa ng ating Panginoon? Mas tinaas lang ang tasal ng usapan. Kung sila po ay nagtaka na, sinabi siya ang tinapay ng buhay. Ngayon po ay dinagdagan niya. Kung kayo makikibahagi sa akin at kakain ng aking laman at iinom ng aking dugo, wala kayong buhay. Ano pong sabi ng mga tao? Ay tayo muna. Okay, ay tayo.